po si Joel Almares, pinanganak sa Lopez. Ang uring pinagmulan po ng aking magulang ay magsasaka. Nung maorganisa ako nung sakuan, nung ako mapuntahan ng mga kasama noon, ay 19 years old ang edad ko noon. Tumagal ako dyan sa loob. Pero bago yun ay nagkuhan sa akin naman nun dyan ay yung mga kasamang matatanda dyan, sinaka Susi, bago yung pinsanin ko na pinsan buo, kapatid ng anak ng kapatid ng aking ama. Yun yung nakapag ano sa akin, nakapag ugnay. Doon din ako na inggaya sa kanila, doon din ako sumama sa kanilang unit na yun. Kaya nung nandun na ako sa loob, nakakuha ako ng mga pag-aaral dyan sa loob, MTLRP, DKP, ARAC, SCOM. Yun yung mga nakuha dyan sa loob. Tumagal ako dyan ng unang sampa ko dyan sa mga kasamang yun, mga NPA. Tumagal ako ng mahigit na 1 taon at 9 na buwan ng unang sampa. Pero maka 1 taon at 9 na buwan, bumaba uli ako nun. Nung ako makababa, nagpalipas ako ng ilang panahon bago uli ako nakabalik uli sa NPA. Yun, di naugnayan uli ako ng pangalawang balik ng mga kasama, at nagkataon naman ako nandun din. Ako kagagaling ko lang sa kapatid ko na nakatira sa Batangas. Nung natatingan uli ako doon, napilitan uli ako sumama sa kanila. Tumagal naman ako ng bali 2 taon mahigit, kulang-kulang 3, 2 taon at 11 buwan naman. Kaya yung pagbalik nila uli ko sa hukbo, yun, sabi nila adi ako daw malakas, makakatulong bilang isang kabataan para sa pagtatagumpay ng revolusyon at pagpapalakas ng bagong hukbong bayan, sabi. Pero sa kabila nun, hindi pa rin ako napilitan pa rin akong bumaba, mag-awol uli yung panahon na yun. Kaya nung natagalan ako niya sa baba, umabot ako ng 2 taon ako sa baba na umalis ako sa hukbo o sa NPA. Kaya ako makabalik na uli nito ng 2011, 9 na buwan uli ako nagtuloy-tuloy, nahikayat uli ako nila, nadaanan uli ako ng mga dati kong kasama. Kaya napilitan na naman akong isama. Di umano, hindi ako magdadala ng baril nila. Pagdating diyan, nung pagkasakasama na nila, yun, hanggang sa pauli-uli kami diyan sa nasasakupan ng Lopez. Nag-uugnay kami ng malawak na mamamayan o magsasaka. Yan. Hanggang sa kahulihan ay diyon, nahuli na kami nung na-encounter kami ng panahon na yun. Hanggang sa kami nakuha nila. Saan kayo manghingi ng mga financial sa mga civilian, ng mga magsasaka, manghingi ng mga bigas, pera sa may mga negosyo o sa may malalawak na lupain. Nung ako'y nasa Kilusan pa, yan, naranasan ko yung pagod, gutom at saka yung mapuyat. Saka ang pinakahuli doon yung mga encounter, andiyan ko naranasan. Kaya yun, hanggang sa patuloy yung mga sa mga civilian, pagtalakayan. Pero bago pa ako nagkipagtalakayan, hindi ko lahat nakakuha yung mga napag-aralan ko sa revolusyon na sinasabing pulang paaralan. Hindi ko ganong kabilis na nagagagap yung mga pinag-aaralan dyan. Ako naman, particular sa akin, hindi tapos ako sa pinag-aralan ko sa Burgos na paaralan. Ang inabot ng pagpasok ko dyan ay yung grade 5 lang.
Alak na sumulender dahil sa doktrina ng hukbo o ng NPA na kami ay papatayin di umano ng mga sundalo. Tunayan, nung kami nandito na, napasalang na kami dito nung panahon kami ay nakapsog sa galing sa pagka-encounter na di umano ay di papatayin kami. Dito namin napatunayan na hindi pala totoo yung mga sinasabi ng mga NPA na di umano papatayin kami ng mga sundalo. Nung mula na kami dumating dito, di na makapsog kami, di nanumpa na kami dito na talagang hindi na kami babalik doon sa Kilusan dahil sa mga naranasan namin sa mula na kami manumpa na dito sa ano, hindi na talaga ako babalik dito sa Kilusan dahil sa hirap na aming pinagdaanan. Kumbaga, doon ko na nadanas na talagang mahirap ang magsakripisyo diyan sa revolusyon dahil sa walang patutunguhan at walang katotohanan ang kanilang mga sinasabi. Nagpapasalamat ako sa ating pamahalaan na binigyan kami ng bagong buhay at pag-asa sa mga kabataan. Sana ako din kayong papadalos-dalos para hindi matulad kayo sa nanaligaw ng landa. Maraming salamat po sa Itipit Infantry Battalion. Sana marami pang matulungan kayong katulad. Sundalo Rebelde. Ano ang tunay nilang kwento? Kwentong kapupulutan ng aral. Kwentong magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Subaybayan ang mga pagsasadula ng mga tunay na kwento ng rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan na iniwan ang armadong pakikibaka at pinili ang magbagong buhay. Gayon din ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa inang bayan. Ito ang katotohanan. Mga kabayanihan ng Kawal Pilipino. Tuwing Sabado, alas 9:30 ng gabi sa Abot Kamay sa DZRH kasama sina Katotong Bing Formento at Karen Oyong. Ito ang katotohanan, mga kabayanihan ng Kawal Pilipino.